Magandang buhay mga bata, ako si Teacher Charlie, ang guro nyo sa asignaturang Pilipino. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa bahagi ng pananalita. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay! Ngayon ay dumako na tayo sa ating talakayan. Narito ang 8 bahagi ng pananalita at mga kahulugan at halimbawa ng bawat isa. Una, pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Kilala rin ito sa tawag na noun sa wikang Ingles. Halimbawa, Ana, aso, libro, Pasig at New Year. May 2 uri ng pangalan, ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik o letra. Halimbawa, Justin, Chuchu at iba pa. Ang pangalang pambalana, ito ay tumutukoy sa pangkahalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, pangyayari at iba pa. Ito ay karaniwan nagsisimula sa maliit na titik o letra. Halimbawa, bata, aso at iba pa. Pangalawa, panghalip. Ang panghalip o pronoun sa wikang Ingles ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Narito ang ilan sa halimbawa ng panghalip sa pangungusap. Una, sa kanya ang bola na ito. Pangalawa, ako ay Pilipino. May 7 uri ng panghalip. Ang panghalip panao, pamatlig, panaklaw, pananong, paari, pamanggit, at patulad. Pangatlo, pang-uri. Ang mga pang-uri o adjectives sa Ingles ay salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa isang pangalan o panghalip. Ito ay nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, o pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng pang-uri sa pangungusap. Una, mapait ang ampalaya. Pangalawa, ang araw ay mainit at nagbibigay ng liwanag sa mundo. Pang-apat, pandiwa. Ang pandiwa o verb kung tawagin sa wikang Ingles ay isang salita o bahagi ng salita na nagsasaad ng kilos o galaw, pangyayari o katayuan ng isang tao, hayop o bagay. Narito ang mga halimbawa ng pandiwa sa pangungusap. Una, mahusay sumayaw si Ana. Pangalawa, tumakbo ng matulin ng aso. Panglima, pangatnig. Ang pangatnig o conjunction sa wikang Ingles ay ang tawag sa mga kataga o lipon ng mga salitang nag-uugnay sa 2 salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pangatnig at kung paano ito gamitin sa pangungusap. Una, magdala ka ng lapis sa papel. Pangalawa, ang aking ama at ina ay mahal ko. Pang-anim, pang-abay. Ang pang-abay in English is adverb. Ito ay ang mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pang-abay sa pangungusap. Una, talagang hanga ako sa galing mong gumuhit. Pangalawa, mula ngayon kakain na ako ng gulay. Pang-7, pang-ukol. Ang pang-ukol ay bahagi ng pananalita na ginagamit upang ipakita ang relasyon ng isang salita o grupo ng mga salita sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ang mga sumusunod na pangungusap ay naglalaman ng mga pang-ukol. Una, ayon kay Binibining Garcia, malapit na ang deadline ng proyekto. Pangalawa, hindi siya nakapasok dahil malakas ang ulan. Pang-8, pang-angkop. Ang pang-angkop ay mga kataga na ginagamit upang pag-ugnayin ang panuring tulad ng pang-uri at pang-abay at ang salitang tinutukoy ang nilalarawan nito. Ang layunin nito sa pananalita ay upang magsilbing tulay sa pagitan ng panuring at salitang inilalarawan na nagbibigay daloy at kagandahan sa pagbigkas ng mga salita sa pangungusap.